안녕하세요, 여러분. Our vlog for today is about Korean culture shock. So, here in Korea, bago ka talaga kasi compared with the Philippines. Ang bilis-bilis dito. Everything is so fast. From the internet, which is naging number one yung Korea, the fastest internet in the whole wide world. Then yung kanilang system is so fast. Even their transportation is so fast. Everything is so fast. And they do not like waiting. So, time is so important to them, and you should never be late. That's how I remember. And this culture shock is based on experience. Disclaimer lang po, this is based on my experience. Okay? And yon, that is one thing. The time, it's so fast. You should be fast. The system is so fast. Internet is so fast. And just, I know, within the day, you can get the document that you needed, or maybe just, yung pinakamatagal na siguro is 3 days based on my experience. I don't know with others. Ayan. Then, number 2 is the medyas culture, the socks. When you go to the elder's house, especially to your in-laws, you should wear socks. You should never be barefoot. You should always wear socks. That is one of their culture. Kailangan mo naka-medyas. Ayan. Lalo na pag mayroong, yun nga, sabi ko, yung mother and father-in-law mo, at lalo na pag mayroong mga elders pa. And then, second is yung spoon. Do you know that here in Korea, the spoon should not be flipped? Kailangan nakaano lang siya, nakalay. Talagang, siya, yung, yung ganyan yan, dapat nasa ibabaw. Because if you flip the spoon, it means something bad. Kaya, it's a no-no. And then, when you eat, they have a separate bowl for the rice, a separate bowl for the soup. Then there is always side dishes. 1, 2, or 3 side dishes, especially if you have elders together with your home. Pero if kayo lang mag-asawa, it depends on your It depends on your asawa na. Oo. Minsan kasi may mga asawa na pwede lang kahit walang side dishes, kahit kimchi lang, pwede na. Pero yung iba, especially yung mga mas matured na asawa, gusto nila may side dish. Especially yung mga in-laws. Yan. Kasi I experienced to be with my in-laws for 5 years. That's why there is always sabaw. There is always cook. That is the soup. And then, yun nga, dapat may side dishes, 2 to 3 side dishes. And then, the hands. If you're talking to an elder here in Korea, you should not put your hands inside the pocket because it's not good manners for them. Yan. And when they're talking to you, when the elders are talking to you, don't move. Huwag kang sumayaw-sumayaw, don't dance or anything because it's disrespect. You should dito po kasi hindi po masyado uso yung chair. They usually sit like butterfly. Yung legs, you sit down properly and should not di ka dapat maging
make any moves. Dapat straight ka lang. And masasanay ka naman as time goes by. And then next is honorific culture. When you are here in Korea, you should know how to respect elders. Pwede mo lang magagamit yung pamal na sinasabi nila sa kaedad mo or mas younger sa'yo. Which is, kunwari, mukta, mogo. Yan, pwede yan siya sa mogo. Pwede yan siya sa mas younger sa'yo or kaedad mo lang. Pero when you talk with your with your elders, with your in-laws, mogoyo, mayo na siya. Tapos, sumnida, yan, nita. Meron na siyang nopimal, ang tinatawag nila yan. Higher, honorific, which is, importante sa kanila yan, giving respect to the elders. Yan, napaka-importante yan sa kanila. And then, magbibigay lang ako ng almost 10 na culture shock dito sa video na to, and the rest will be part 2. Baka kasi bumaba. And then next, sa serving of food. First, siniserve talaga is yung father-in-law. Kailangan mauna sila. And then, the mother-in-law, your husband, and the kids. Pero minsan, in real, sa reality, minsan nauuna yung mga kids kasi para hindi sila umiyak. But if okay lang yung mga kids, talagang inuuna yung father-in-law. And then, nauna kumain yung father-in-law bago kumain ng lahat. And kadalasan pag may much elders pa, nauna yung mga elders of course, lalo na yung mga lalaki. Sila nauuna bago yung the rest members of the family. Kasi yung nila, kung babalikan nyo sa history, talagang separate nga kumain yung yung padre de pamilya. Sila unang kumakain bago kumain yung asawa at saka mga anak. Ganun raw yung kanilang sinauna. Ayan. And then sa eating culture nila, ayun nga, sa atin sa Philippines, pwede na tayo isang ulam, isang kanin, kahit kanin lang nga, pwede na, toyo at saka mantika. Pero dito, meron din silang version ng ganun. Toyo at saka mantika. Yun yung sesame oil at saka toyo. Binibibim lang nila yun or binimix. Yan. Kung sa hindi sa mga rich family, sa mga dati kasi hindi po ganun yung Korea. So may ganun rin po sila. Hindi rin po kasi kami mayaman. Kahit sa Pilipinas, ginagawa namin yun. Kanin lang, toyo at saka mantika. Kahit dito ay ginagawa nila, lalo na yung mga batang pihikan kumain. Ayan. So meron po silang main course. Ayun. Tapos, sa pagkain nila, kakain ka muna, yun nga yung rice at saka yung sabaw, yung side dishes, yun yung una nila kain sila pag merong mga gathering. Pagkatapos niyan, magde-dessert na naman sila. Pagkatapos magde-dessert, sometimes magiinuman pa. Kadalasan po to sa mga family gatherings, magiinuman. Tapos, minsan, kung hindi naman magiinom, mag-juice or magko-coffee. Kadalasan pag ganun. And, ayan, may tatlong sila. Kasi sa atin, mag-end na yung pagkain pag may family gathering. Pagkatapos ng kain, sabay na yung dessert niyan. Sila pa isa-isa. Isa-isa yung nila. Kaya minsan, pag lumalabas rin kayo, nakain muna kayo ng kanin sa isang restaurant. Pagkatapos kumain yan, kung merong doon, kung magiinuman kayo ay sa second round na yan magiinuman. Or
sa second round magde-dessert din, mag-iinuman, pagkatapos pupunta kayo sa ibang lugar para mag-coffee kasi papatuloy nyo yung pag-uusap. Yun, may mga ganyan sila. Sa reality po yan, ha? And then, ito talaga, grabe, yung privacy culture. Dito po, napaka-importante po ng mga informations nyo. Yung personal informations nyo ay talagang ikikip nyo yan kasi dito po napaka-high-tech. Kung malalaman po nila ang inyong personal information, lahat-lahat, ay may mga iba na nagte-take advantage sila niyan. Tapos ginagamit nila yan for yung mag-open ng account pa dyan for scamming. Ayan, kaya dito napaka-importante na i-keep mo yung personal informations mo. Dapat sasabihin mo lang yan if needed. Yan, sa mga important lang. And it should be kept around the family talaga. Sa mga, mga trusted persons lang. And hindi po sila, kaya hindi po sila mahilig rin mag-pictures. Kahit yung mga bata, doon sa pinagtatrabuhan ko, ayaw nila magpa-take ng video. And kung makakita kayo dito sa mga news, hindi po kinukunan yung mga mukha ng mga tao. Biniblur po nila yon. Kasi po pwede pong kasuhan dito yung iba na napaka-sensitive. Pag makita nila na ginamit mo or lumabas yung kanilang mukha doon na walang permission sa kanila, ay pwede kanilang kasuhan. So, may mga ganun sila. Kaya, pag mag-feature yung iba, biniblur nila. Lalo na sa news, biniblur nila yung mga tao na without their permission, biniblur nila para walang mga kasong-kaso. And then, yun nga, ayaw nilang, may iba kasi ginagrab nila for, mag-make na ng mga scams, yung mga nagte-take advantage sila. Kaya, nag-careful sila. Kaya hindi rin sila mahilig mag-picture. Kung mag-picture man yung iba, is for family lang. Pero meron rin naman talaga na tulad rin natin sa ibang bansa na kagaya ng Pilipinas, walang issue if mag-take ka ng picture dyan without may kung okay lang. Pero dito talaga hindi. Kaya malimit po mag-picture yung mga iba dito. Lalo na yung mga elders. And bibihira. And these are based on my experience po, ha. Magkaiba naman po tayo ng experience. Ayan po ang aking 10 Korean culture shock. And pagpatuloy po natin ang ating 11 to 26 yung nakalagay ko dito. Ayan, pagpatuloy po natin yan. And abangan nyo po yung mga other pa na na-experience ko in terms of culture shock here in Korea. Ayun lamang, maraming salamat. Abangan nyo po yung part 2.